Operation Tulong USA. Maraming salamat mga kabalabino at mga ka-OFW. Minsan pa ay muling naglilingkod na papayan ng ating MP na utusan na TV. Ang pwede natin maipagmalaking gawa ng Pilipino, ang kauna-unahang internet television station sa buong mundo na nagpa-broadcast sa loob ng inyong mga Facebook. At sa ating paglilingkod na pambayan, ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, ngayong umaga o ngayong hapon, ay may kinalaman sa ating minsan pa, lagi ninyong sinusubaybayang OFW Beso-Beso with Inday, Super Inday, sa katauhan ni Jovelyn Bayubay Revilla, na nasa Qatar. Pero bago yan, nais ko muna ipaabot ang aking personal na dalangin sa lahat ng mga may sakit na nasa kanika ng mga tahanan. Gayon din ang mga nasa pagamutan, dalangin ko na sana iigi na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan. At ngayon, mula dito sa aking kinaroroonan, na base sa aming software na nagmamonitor sa mga nanonood at mga manonood at nakalista na manonood sa ating himpilang utusan.tv, ay umaabot sa 63 bansa, mga kabalibino. At ito ay kung saan kinaroroonan ng ating mga ka-OFWs. Bagamat sa YouTube na kung saan ay nilalagay ng inyong lingkod ang mga replay ng ating mga shows, ay umaabot sa araw na ito ng 104 countries. 104 na bansa ang bumubuklat, nanonood, nagbubukas sa mga video na inilalagay ng Utusan.tv sa YouTube ng Manny Calpito channel. Kaya mga kapalibino, kung aking aalagatain ay labis-labis ang aking pasasalamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa ating layunin na maibigay ang sadyang impormasyon na dapat malaman ng mundo na kalagayan namin mga OFWs. Iba't ibang uri ng karaingan, iba't ibang uri ng buhay ang nararanasan ng mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ito ay makukuha rin natin ang damdamin ng isa sa ating mga ka-OFW na nasa Qatar. Mga kapilipino, ang ating kasama sa paglilinis sa loob ng bahay, paglilinis ng kotse, nakita ko yung retrato niya na naglilinis ng kotse. Nakita ko rin yung mga iba't ibang uri ng kanyang ginagawa sa loob ng tahanan. Pero, ito ay magaling na rider, mga kabalibino. At magaling na magpatawa, at magaling na mag-aliw sa inyong lahat. Walang iba, kundi ang aking kasama sa ating impilan ngayon, na ako ay narito sa LA, pero siya ay nasa Doha, Qatar. Walang iba kundi si Jovelyn Bayubay Revilla, sa katauhan ng ating tinatawag na si Super Inday. Kamin! Para po ba ako? Maraming salamat po Kuya Manny at sa lahat po ng ng Beso-Beso OFW, sa lahat ng mga OFW, magandang hapon or umaga at sa kagabi. Isang malamig na gabi po dito sa Qatar ngayon, yung klima namin is malamig. Nagpapasalamat po ako sa patuloy niyong pagsubaybay sa programa namin ni Kuya Manny, ang Beso-Beso. Kaya lalong ganado si Kuya Manny sa pagpapatawa sa inyo eh. Kasi kasama niya ako, di ba Kuya? O, kita mo, tawa ka agad ako eh. Masabi mo lamang eh. Ako talagang bungis-ngis. Ang aking... Kuya. Yes. Anong... may nais kang banggitin na untol. Okay, go ahead. Bigla na wala. Hello? Qatar? How are you, Qatar? Nawala na yung Qatar. Ay, Kuya, bungis-ngis ka po? Oh. Nakalimutan ko na po eh. Hello po. Hello po, Kuya. Akala ko nawala ka na. Hello, Kuya Manny. Oh. Eh, andito pa. Oh. Andito pa. Oh, huwag ka.
Huwag ka munang maglinis. Huwag ka munang maghugas ng pinggan. Huwag ka munang magluto. Huwag ka munang matulog. Dahil alawin muna natin ang ating mga ka-OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ano ang... May diskuhan dito, dumaan na sa sakyan. Oo, ganun ba? Ano po? May mga katanungan ba ang iyong mga tagahanga o fans para sa ating katuwaan ngayong umaga, ngayong gabi, at ngayong tanghali, ngayong hapon, at... At meron po. Ano? Meron ng dami, kaya humanda ka na. Pati alaga ko nagtanong sa'yo. Okay. O, sige. Oo. Anong Mamaya tanong? na yung sa alaga. English yun eh. Englishin mo din yung sagot mo ha. O, sige. Okay. Okay. Ano? Ang unang katanungan dito, from Mary Joy Tayon, bakit hotdog ang tawag sa hotdog, hindi naman gawa sa dog? Bakit nga ba, Kuya Manny? Naguguluhan din ako dito eh. Kung bakit ang tawag ay hotdog. O, kasi hindi naman hot. O bakit ang tawag dog? O, kasi hindi naman dapat natawagin kasi ng hot cat, hot karawaw, hot cow. Hindi po pwede. Dahil kung tatawagin mo yung hot cow, edi napakabigat noon, ang laki-laki noon. Kaya tinawag na hotdog dahil, ano nga ba? Bakit nga ba? Kaya, alamin nga natin sa Google kung saan galing yung salitang hotdog na yan. Alam mo kung minsan itong Google, ano ang dahilan bakit tinawag na hotdog? Sirit ako dito, Kuya. Di ko alam din na sagot. Kakaisip ko dito mo. Wala pa ng isang linggo. Hindi ko masagot to. Okay. Ito, ayon dito sa Wikipedia, ay saan ba ito nagsimula? Claim about hotdog invention are difficult to assess. So, ibig sabihin ay maging itong Wikipedia ay nahihirapan. Kaya, the application of the name hotdog to a sausage and bun containing most commonly used with ketchup and mustard and sometimes release. Word Frankfurter comes from Frankfurt, Germany. Palagay ko ito galing sa amin, yung hotdog, kasi kinakain yung aso doon sa amin. Kaya palagay ko galing sa Pilipinas yung word hotdog. Kasi dito sa Amerika, wala namang kumakain ng aso. Sa Pilipinas lang may kumakain ng aso. Palagay ko galing sa Pilipinas ito. Kaya mga ka-Pilipino, ang word hotdog ay galing sa Pilipinas. Nag-invento ka na naman. Dito sa Amerika, hindi naman kinakain ng aso. Doon kinakain. Kaya, ganon. Ang sabi nga dito, yung Frankfurt, ay galing, yung Frankfurter na klase ng hotdog ay galing sa Frankfurt, Germany. Yung aso dog, hotdog, ay galing sa Pilipinas yun. Kayo naman, Di ba? Ano pa? Sabihin mo daw sa alaga mo na galing sa Pilipinas yung salitang hotdog. Okay. Manonood si Mary Jane Book, si Mary Jane Carrillo kasi tell her that the word hotdog came from the Philippines. It originated in the Philippines, somewhere else in our area. Ayaw kong banggitin yung lugar namin, baka mamaya ay magtampo yung mga kababayan ko roon. Sabihin nila na, takaw pala sa aso ni Kalpito. Okay, ano pa? Okay, Kuya. From Divine Villanueva at saka kay Muñoz Tabueno Jenny Ann, bakit tumingala sa langit
bakit tumingala ang manok pag uminom? Oh. Bakit daw tumingala sa langit ang manok pag uminom, kuya? At nakayong baboy pag naglakad. Bakit nga ba, kuya? Kasi, di ba, ang alaga ni San Pedro ay manok. Di ba? Kaya nagpapasalamat siya kay San Pedro kapag umiinom siya, kaya tumitingala. Mabuti nga yun yung manok. Marunong magpasalamat kay San Pedro. Di ba? Oh. At saka isa pa. Ay, ganun ba yun? Hindi ka naman pwede kasi uminom na hindi ka nakatingala. Subukan mo nga uminom na wala ka straw kung hindi ka titingala. Meron ba namang iinom na nakatuwad? Kalpido. Di ba? Kaya yon, dalawa ang sagot ko. Una, dahil ang alaga ni San Pedro ay manok. Kaya yung manok, kapag ka uminom, titingala, papasalamat kay San Pedro. Ikalawa, hindi naman pwedeng uminom ang tao na nakayuko. Laging nakatingala. Yun. Kaya pasalamat tayo kay Panginoon dahil mayroong tubig. Dapat nakatingala ka rin eh. Tumigil ka, Kalpito. Tawa ka ng tawa eh. Yun ang dalawa kong sagot. Ikaw, ano sagot mo? Pareha lang yun, yung nagdasal sa akin eh. Yung nagpapasalamat o nagdasal yung manok. So pareho lang din doon sa sagot mo. So paano bakit yung baboy, kuya, nakayuko pag naglakad eh? Nakayuko kung naglakad. Kasi mahiyain siya eh. Nakita mo? Yung mga tao mahihayin, nakayuko lagi. At saka yung baboy, may utang palagay ko yun eh. Kapag ka yung tao may utang, laging nakayuko na maglakad. Ayaw tumingin. Baka makita siya ng pinagkakautangan niya, makilala siya. Ganon din siguro yung baboy, maraming pinagkakautangan. Dahil sa labusab kasi kung kumain eh. Di ba pag kumain, ganon no? Di ba? Kaya palagay ko, maraming mga atraso yung aso, kaya yung baboy. Kaya nga tawag yun, ang baboy mo naman. Di ba? Kapag kakakain ka, marami kang mga natatapon. Di ba? Kasabihan eh, ang baboy mo naman. Di ba? Kasi paano yan ka, ganun kumain yun. So yun ang sagot ko. Maraming atraso yun, kaya nakayuko. Ikaw, ano sagot mo? Ayun, bakit ang baboy nakayuko pag naglakad? Naghahanap yun ng piso. Naghahanap yun ng pera. Baka may papulot siya, pambayad doon sa pinagkakautangan niya. Ganun na. Kaya dudugtungan ko. Dudugtungan ko kung ano ang kakarugtong niyon. So, kung sino man yung nagtanong na yon, ay dalawang aming sagot. Ay tatlo pala. Naghahanap ng piso, nakayuko dahil sa nahihiya doon sa masalubong, baka makilala siya ng kanyang pinagkakautangan, at saka nahihiya dahil sa kung kumain ay sa labusab. Yan, kaya nakayuko. Okay, ano pa? Okay, ito kay Bulanyo, bakit ang kambing at pusa di naliligo? Puro yata itong mga hayop kung nga tanong. Hindi kasi. Bakit daw? Ang kambing at pusa, di naligo. Ginawa tayong dito sa biso-biso. Una-una, doon tayo sa pusa. Yung pusa, di ba, kapag ka pinaliguan mo yon, ang sabi nila, nawawala daw yung kanyang, yung 9 lives. Kapag ka yun ay parang pinaliguan mo ng paliguan. Pero para sa akin, kaya takot maligo yun, dahil napakanipis ang balat nun. Kung ligo ng ligo yun, mangunguluntoy yung kanyang katawan. Hindi katulad ng aso na mas makapal yung balat. Kaya palagay ko, kaya natatakot din. Ipinagkaloob siguro ng Diyos na talagang ganon para hindi na gaanong naliligo. At saka kahit hindi maligo yun, habang panahon, ay mabubuhay yung pusa. Ang kambing naman, paano sound ng kambing? Mark,
Can you give me the What? sound of a goat? It goes bah. Bah. That is a female goat. What about a male? That is a male goat. What about a female goat? Bah. Same thing. It's a very masculine female goat. Nako, talaga din naman. Okay. Ikaw na masasagot. Puro na lang ako sasagot ng sagot eh. Ano ang dahilan bakit hindi naliligo ang kambing? Ay, wala pa. Di pa na-discover ang shampoo para sa kanila. Hindi, alam mo kung bakit ayaw maligo yung kambing. Kasi pag mabango daw siya, kakainin gawing kaldereta. Kaya ayaw na niya maligo. Para sa ganun, makaligtas siya doon sa kaldereta. Kuya. Teka, tanungin natin diba, si Mark. Mark. Di ba may 9 lives yung pusta? Okay. Pag naligo sila, babasag. So, yung tao, kuya, ilan ba yung buhay ng tao? Para pag kung may 9 na buhay yung tao, di na ako maligo, kuya. Lumayo ka sa akin! Layo! Sayang naman yun, mawala. Kung ayaw mo na maligo, sige, lumayo ka sa akin. Okay. Ito, kuya, isang tanong. Wait, let's ask Mark, our director and cameraman. Mark, Yes. how come goat doesn't like to have a bath? I don't know. Yep, I don't know. Okay. Okay. Because you are not eating goat. Caldereta? You don't eat caldereta? I don't know. Sounds good. Okay. Balik tayo kay Super Inday. Yes, Super Inday. Ito ka, from Honey Guhel. Bakit ang buko may tubig sa loob? Ano yan? Bakit daw ang buko, yung niyog yata to eh. Oo. Bakit nga ang buko may tubig sa loob? May tubig sa loob. Oh. Okay. Dahil, di ba yung nyog, di ba? Kung walang tubig ang loob nun, edi kabigat. Dahil punong-puno ng laman, di ba? Oh. Kasi, kinakailangan yon kapag pagkakakainin mo yung buko, para hindi ka mabilaukan, kinakailangan kang iinumin. Teka na, ako'y gumagawa na ng kwento nito. Magawa ko ng kwento nito, makalusot lang dito sa tanong mo. Pagkatapos, kaya mayroong buko, mayroong tubig yon dahil di ba yung pinakabunot noon, pinanglilinis, di ba? Pinang-scrub ng floor. Para sa ganon, yung tumapo na tubig noon, may scrub mo din. Mali-mali naman ito yung sinasagot ko. Kung ano yung sinasagot mo, Kalpito, mayroon ka lang may sagot eh. Ikaw, anong dahilan? Anong yung sasagot diyan? Gumawa ka rin ng istorya mo. Sige. Wala akong alam, pero ito, kuya, ano ang tawag sa buko na walang tubig? Buko. Ano ang tawag sa buko na walang tubig? Buko na walang tubig. Ang tawag dyan ay bukol. Bukol. Mali ka. Ano? Ang tawag dun sa amin, sa mga Bisaya, pag buko na walang tubig, buang. Yun. Pag sabi ng papa ko dati, wag yan, kasi buang yan, naliyog. Ganon? Hey, maganda yun. Okay yun. Oo. Approve. Approve yun. Kaya magkakanda. Ito yung last na tanong. Sige, okay. Ano ang una? Ito yung sentence niya, ha? Ano ang una? Itlog or manok? Aba, yan ang tinatawag na paikot-ikot yan. Dahil
walang katapusan. Yung sasabihin mo, itlog, nauna. Sino nang itlog? Okay, I know this one. Okay, go ahead. Answer it. It's an egg. Egg, why? Di, ikaw ano ang sagot mo? Ano? Ang sagot ko dyan kung ano yung itlog. Of course. Yung wag, kung ano-ano naman iniisip nyo ang berde naman ang iisip nyo Ang ibig sabihin kasi niya, di ba? Itlog. Kapag walang itlog, ay hindi manganganak. Kaya tawag nyo egg cell. Di ba? Egg cell. Ang itlog pininta. Ay, nako. Katulad niya ng kwan, yung walang katapusang katanungan, yung tanong na yan. Kaya magandang topic yan dahil kahit abutin tayo ng 9 na taon na sinasagot yan, ano na una itlog? At saka manok. Sabihin nun, sino nang itlog? Sagot naman isa, paano na naging manok kung walang itlog? Sasabihin naman, so magsisiso ng siso yon. Kaya, ang gawin natin ay ganito. Ito ang payo ko para sa matapos yung sagot na yan. Pero sagutin mo muna, anong sagot mo? Bago ko ibibigay yung katapusan ng tanong na yan. Itlog, kuya. Itlog. Sasabihin. Di isasabihin ko naman, sino ang nangitlog? Alin ang nangitlog? Di ba manok? Di nauna yung manok. So, walang katapusan yun. Okay, walang katapusan. Kaya, para matapos yun, ganito ang gawin. Kumuha ka ng itlog, kumuha ka ng manok, lutuin mong pareho, pagsabawin mo yon, pagsaluhin mo yon, kainin mo. Tapos ang kwento. Alpito talaga, Okay. So, Ito sa alaga ko na tanong. Dapat Englishin mo pagsagot mo kaya para maano niya. Ito sige. yung tanong ng alaga ko sa'yo. Okay. Bakit How old? ang tao lumalakad? How old yung alaga mo? 15 anyos. 15 years old. Anong pangalan niya? Wag lang banggitin daw yung pangalan. Okay. Ayaw niya. Okay. Anong tanong niya? What is her question? Why man walk daw? Why man walk? Walk, yes. Okay. The reason why men walk, because first of all, they have 2 feet. Okay. Another thing, the reason why men walk, because they want to reach the woman at the other side of the road. That's why they have to walk to reach the woman. Okay. And the third thing is, why men walk? Because they don't have to lay down every time. They have to walk sometimes. Alpito, puro kachamba. Wala man lang tumama sa mga sagot mo. You are forcing yourself just to answer. Okay, thank you very much for all those questions. At marami salamat din sa inyong pagtityaga doon sa mga sagot namin. Alam niyo mga Kapilipino, ito ay hindi po scripted ito. Yung mga binigay na tanong ni Super Inday, ngayon ko lang narinig. Kaya yung mga sagot ko ay puro invento yun. Alam ko na hindi naman tumatama yan. Kumbaga sa teacher yun, binatukan na ako Sabihin sa akin siguro noon, Super Inday, hoy, tumigil ka nga riyan, puro kachamba. Okay, ito naman ang aking tanong sa iyo. Okay. Bakit kung umuulan ay nagdadala ka ng payong? Bakit kung umuulan, nagdadala ka ng payong? Mm-hmm. Dahil takot mabasa sa ulan.
Okay? Pwede, pero hindi yun ang sagot. Para Ano humalakhak pong ka. sagot, kuya? Para humalakhak ka. Ang payong ay dinadala kapag umuulan dahil hindi naman naglalakad yung payong. Kaya dadalhin mo. Naisahan ako. Naisahan ako. Sige, bukas maghahanap ako ng isang tanong para sa'yo. Ang dapat sa inyo, bilhin ninyo yung first edition ng aking libro at yung second edition dahil marami mga hulahok doon. Yung first na libro ko, ang title ay Super Hagikik. Puro mga jokes yun. Two-liners. Ito nga yung hulahok. Binago ko yung Super Hagikik, ginawa kong hulahok. Dito sa second edition. Ito. Para sa ganun na ikuan. Medyo mag-isip ka ng kaunti at pati yung mga viewers natin. Ano ang tawag doon sa tao na nasa gitna ng karsada na walang paa at walang kamay? Anong tawag doon? Pwede assignment, kuya. Hindi, para tumawa na kasi tayo eh. Pwede assignment, kuya. Pag-isipan ko yan bukas. Hindi, meron kang assignment para bukas. Meron ako ibibigay. Okay? Anong Sirit tawag ako, to? set. Sirit ka na. Sirit ka na? Oo. Anong tawag doon sa tao na walang kamay at walang paa na nasa gitna ng karsada? Eh di patay. Eh wala nang paa, wala nang kamay. Di patay na yun. Okay, ito ang assignment mo. Ito ang assignment mo. Nasa hulahok lahat ito. Ito ang assignment. Sige. Bakit yung nakatira sa malapit sa sementeryo ay hindi pwedeng ilibing doon? Okay, yan ang assignment mo. Bakit yung tao na malapit sa sementeryo ay hindi pwedeng ilibing doon? Okay? Yan ang assignment mo. Sige, kuya. Tatandaan ko yan. Dapat ko yan ang sagot mo. Ang gawin mo ay tawagan mo yung mga nakabili na ng hulahok na libro dahil nandun. Alam nila sagot Sige, nun. Okay? Okay. po. So, mga kapilipino, yan po, inaasahan ko na kayo po ay naaliw namin sa aming katuwaan ngayon at pasensya na po kayo kung puro hagik-hik si Calpido. Puro halakhak naman si Super Inday at panay naman ang iling nitong aking direktor at cameraman na si Mark Dihamco. So, nasa iyong pagkakataon para ipaabot ang iyong pangamang musta. Kumustahin mo yung mga tagahanga mo at ang inyong mga naglalike sa post mo. Super Inday, go ahead. Uy, kuya, sandali. Oh, sige, okay. May ano pala dito, yung bago tayo magtatapos, may isang story dito, tatanungin kita dito, personal to ha. Oh, sige, Pwede okay. ba? Oh, sige. Approve. Okay. Gaano mo kamahal, ang title po nito is Panawagan sa Nawawala Kong Ina. It means, ano talaga to di ba, kadalasan talaga itong nangyayari na ngayon na yung mga anak na iiwan ng mga magulang. Okay. So ikaw bilang ama ng tahanan, gaano mo pinapahalagahan ng iyong pamilya, kuya? Maano yung mga magulang na walang awa na itinatapon yung mga anak nila, iniiwan na lang na bigla, kasi andun sa kanlungan ng iba, naghahanap ng bagong pamilya, kawawa yung mga bata. So ikaw, kuya, ano ang masasabi mo dito sa kwento na isulat ko, Panawagan sa Nawawala Kong Ina? Boses ng mga bata na iniwan, na mga ina na walang puso, na andun, kumate sa iba. Una, ito seryoso naman to dahil kanina puro tayo hagik-hik kanina. Ngayon naman ay seryoso. Ito ang tinatawag na Dear Kuya Manny. Ang aking damdamin at ang aking pakiwari at ang aking masasabi sa mga ama na iniwanan ang kanyang pamilya at pumunta sa kandungan ng iba, unang-una ay kukulamin ko sila. Ba't nakauwi na naman sa tawa? Okay. Seryoso ka naman, Calpito. Okay.
Ang matindi riyan ay ito. Yung mga ama na iniiwanan ng kanyang pamilya dahil sa naghahanap ng panibagong kandungan, mawiwiga ako na marami mga dahilan. Dahil marami akong nakikita ng mga lalaking ganyan. Una, ang lalaki ay naghahanap ng hindi na makita doon sa kanyang misis. Ikalawa, naghahanap ng karangyaan. Yung lalaki ay naghahanap ng mga pwede niyang kabitan na mayroong kaya para maging sugar mommy. Ikatlo, maaring hindi na niya kaya ang hirap na kanyang dinadanas at hinaharap doon sa kanyang pamilya. Pang-apat, ang maaring batang isip at walang maisip na mabuti, sa halip ay puro na lamang kasarapan sa buhay ang iniisip, kaya nung makakita ng gustong tumikangkang, tama ba yung aking ipagpaumanhin po ninyo, kung yung aking bokabularyo ay hindi appropriate. Madaling kumabit na babae, sinamahan na lamang niya sapagkat wala itong isipan pa. So maraming mga dahilan. So ang pwede kong maipayo dito sa mga lalaki ay ito. Kung kayo ay mayroong pamilya, kung kayo ay mayroon ng pananagutan sa buhay, lalo-lalo na kung mayroon kayong anak o mga anak, alang-alang sa inyong mga anak, isipin ninyo na ang inyong pupuntahang bagong kandungan ay hindi katulad ng inyong iiwanan sapagkat meron sa inyong naghahanap ng pagkalinga. Ang inyong anak, napakahirap ang lumaki na walang ama. Yan ang aking may papayo. Sana ay magsilbing pagkain kaisipan sa mga nang iiwan ng kanilang mga mahal sa buhay, iniiwanan ng pamilya, ipinagpapalit sa bagong kandungan. Ang bagong kandungan na yan, lilipas din yan. Kaya mag-isip-isip kayo. Magdalawang isip o mag-10 beses na isip bago kayo gumawa ng ganyan. Yan ang aking may papayo. Yan ang aking mga sasabi. At nagbigay ako ng kaparaanan, nagbigay ako ng dahilan, at nagbigay din ako ng payo para sa kanila. Yan, Super Inday, ang aking sagot sa iyong katanungan. Paano pagbabae, Kuya Manny? Kasi dito sa abroad, kadalasan talaga, minsan talaga, di naman sa nila lahat. Minsan talaga, may mga babae din na pumapatol kahit may asawa na. Okay. Ang dahilan, sa babae side din naman po. Ang dahilan kung bakit pumapatol, ang una, kung bakit pumapatol ang babae na mayroon ng pamilya, may anak, may asawa, pumapatol sa ibang kandungan. First of all, siya ay naghahanap ng mapagsasandalan, mapagraraingan, makakausap sa kanyang paghihirap, lalo-lalo na kung malayo sa kanyang mahal sa buhay. At kung nakatagpo ito ng mambobola na lalaki, dahil ito, tandaan ninyo, katulad na ang sinabi noon, ang lalaki at babae sinilang ng ganito. Ang lalaki ay isinilang na sinungaling. Ang babae ay isinilang na submissive. Madaling mag-submit yan. Kaya, yung dalawa yan, ang lalaki, sinungaling, babae, submissive, kaya kapag yung lalaki nagsinungaling, magsasubmit naman yung babae. Kaya, yung babae na submissive, mga Kapilipino, lalo-lalo na kung nasa malayong lugar, ay napakadaling bulahin niya ng mga lalaki. Sapagkat unang-una, siyempre, naghahanap siya. Naghahanap ng makakausap, naghahanap ng mararaingan, naghahanap yan ng nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanyang paghihirap. So, kapag kayo lalaki na tagpuan niya, ay mambobola, bubulahin siya ng bubulahin, napakadaling mag-submit ang babae. Kaya, hindi ko rin masisisi yung mga babae na madaling kumabit. Dahil, binubulat-tsog kasi ng mga lalaki. Ito naman si babae kasi, dahil sa kanya, naghahanap siya ng makakausap. Kaya kapag ka nakatagpo ng lalaki na madakdak, mabulatsing, mambobola, ito naman si babae ay, ewan ko kung bakit, napakadaling mabola. Maraming ganyan na mga babae naghahanap. Hindi dahil sa gusto nila na mangyari yon,
kundi yung mga babae na kumakabit ng ganyan ay dahil sa pagkakataon. Ang sabi nga nila, kapag kahit na basang-basang kahoy, kapag ito'y nadarang, masusunog din yan. Ganyan ang aking halimbawa. Pero hindi ko sinisisi ang magkabilang panig. Dahil alam ko kung paano nidika ang dalawang yan. Ang lalaki ay sinilang na sinungaling, babae isinilang na submissive. Yan ang aking sagot. Nasaan na yung kausap ko? Nawala na. Dito ako, Kuya Manny, nakikinig. Marami pong salamat at nabigyan niyo po ng magandang payo to itong nasulat ko na panawagan sa nawawala kong ina. Actually, true story po to sa isang kakilala na may 4 na anak na iniwan sa Pilipinas at sumama sa ibang lalaki. So, yung mga bata na sa kalingan ng lola, yun yung masakit kasi nakikita mo yung mga bata lumalaki na talagang hinahanap yung pagmamahal ng isang ina. So, maraming salamat po, Kuya Manny, sa pagkain kaisipang binigay nyo sa kwentong to. May idagdag ko pa, no? May idagdag ko pa. Yung sinulat mong yan, ano? Kung ating aalagatain, no? Hindi bukal sa kalooban niya ang sumama sa ibang lalaki. Lalo-lalo na kung nariyan, malayo siya sa kanyang pamilya. Nariyan sa, let's say, pagpalagay natin Middle East. At yung mga anak niya at asawa ay nasa Pilipinas. At nariyan naghihirap sa abroad. Naglilinis, tumudugo yung kamay sa paglilinis, hindi makatulog, kulang sa pagkain. Dumating itong si lalaki na nagpakita ng kanyang pagpapahalaga, binola ng binola. Mga kapilipino, ditikit yan. Dahil wala siya maraingan ng kanyang kahirapan na malapit at nakikita yung kanyang kahirapan. So, alam ko na hindi 100% iniwanan niya yung kanyang pamilya. Doon sa kalooban niya, masakit. Pero, andun na nabolan na siya humantong na sa ganon. Pero, alam ko, nabigyan mo ng pagkakataon yung babaeng yon. Uuwi yon. At aakapin niyang muli. At mamahalin niyang muli ang 4 na iniwan niyang mga anak. Dahil nabigla lamang yan. Yung sinasabi ko nga, na nasunog lamang yung kanyang damdamin. Pero yung damdamin na yon naroon pa rin. Napakalupit namang ina yan kung 4 ang anak ay talaga iniwanan niya. Yan, napasubo lang yan, napasubo. Alam ko yan. Actually, Kuya, wala po to sa nasa Pilipinas po ang story na to. Ano yan? Hello, Kuya. Nasa Pilipinas po ang may-ari ng kwento. Pareho silang nasa Pilipinas. Pareho silang nasa Pilipinas. Oo. Iniwan niya yung pamilya niya, tapos doon may pamilya, may mga anak na rin daw. Yung 4 na anak, andun sa lola. Yun yung masakit kasi okay lang sana nandito sa abroad. Pero nandun sila. Pero kaso pa yung... Alam mo kung minsan, ang tao ito, no? Hindi ko nilalahat, pero ganito ang nangyayari. Okay. Ipagpalagay natin 4 ang kanyang anak. Hirap na hirap. Pagpalaki ng kanyang anak, kuminsan kulang sa pagkain, kuminsan hindi niya malaman kung paano bibili ng mga bitamina o gatas ng kanyang anak. Dumating itong si lalaki sa kabila. Nakita niya ang karusaan, kaginhawaan. Mga kapilipino, dumarating ang pagkakataon. Nasisilaw yan. Ang babaeng yan. Para iwanan niya yung kanyang pamilya. Subalit, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ko na hindi 100% na iniwan niya yung pamilya niya, sumama sa ibang lalaki dahil sa ayaw na niya yung pamilya niya. Kundi, there are times na naghahanap ng yung paimbabaw na kaligayahan na makalimutan niya yung kalungkutan. There are times na ganyan ang nangyayari hanggang sa mapasubo. Mga kapilipino, dapat nating laging panatilihin ang katatagan ng ating disposisyon, katatagan ng ating kalooban. At huwag tayong patatalo sa biglaang desisyon. Dahil kapag nangyari yan, hindi nyo na mababawi yan, lalong-lalo na kung yung lalaki na inyong sinamahan
ay dalawang bagay yan, may kaya para ikaw ay suportahan, o ikalawang mambobola na di umano ay mamahalin ka, pero tandaan mo, babae, pag nagkaanak ka rin ng 4 sa kanya, ewan, kung hindi rin ganyan ang mangyayari sa iyo. Kaya sana sa mga babae ay huwag na nating isipin ba na maghanap ng iba. Narin na kayo eh. Kaya, yan ang aking pagkain kaisiman na dadagdag doon sa akin nabanggit kanina. Maraming salamat po, Kuya Manny. Okay? Kuya? Okay. Okay po. So, hanggang bukas na muli, ano? Yung assignment mo. Okay po, sige po. Salamat po, Kuya Manny. Okay, batiin mo na yung mga dapat. Ipopost ko yan mamaya. Hihingi ka ng tulong ng mga nakabasa ng aking libro. Okay. So, nasa yung pagkakataon para batiin mo yung mga dapat mong batiin ng mga fans mo, mga nagla-like at nilalike mo na mga post ng ating mga kaibigan sa Facebook. Go ahead. Okay, maraming salamat po, Kuya Manny. Maraming salamat po mga kapwa ko OFW sa pagtsatsaga na panoorin at pakikinggan ang tawanan namin ni Kuya Manny. Nais kong batiin ng aking mga kaibigan, si Maricar, ang sumusuporta po doon sa entry ko, si Dia Alavid de Merin, Jam Antonino, Jing Angeles, Tianes, Iza Tagad, Connie Orola Maputi, Tereseta Suelo Hobia, Jole Desma. Binabati ko po si Sir Chris Lopez at ang kanyang sa mga engineers, construction and development, Engineer Ronnie, Engineer Sherwin, Engineer Rudy, Engineer Arnel, and to Executive Committee ng PAIS Riyadh Chapter and the Board of Director. Si Kuya Lee Cañete, Kuya, magandang gabi sa iyo dyan. Sa pinsan kong si Jackie Bayubay, si Ate Fene Fernandez ng Lebanon, Mincy Amoncio ng Qatar, Beth Sumikad ng Saudi, Hunter Spice ng Hong Kong, Selvia Maruso Semblante Hermintanyo ng Saudi, mga pasaway na Maricoy, Marla Ordinado ng UAE Dubai, Ayub Maribel, binabati niya si Cynthia Lipardo, Cynthia Lipardo ng Dubai, Velma Montemayor Gural ng Dubai, belated happy birthday para kay Champagne de Catme ng Qatar, at sa Divine D. Villanueva, sa DFBI family, lalo na kay Mami Joyce. Happy vacation pala kay Sesmonet Samco Ducaino at kay Richard Anderson. At kay sis partner Rax Kelly, binabati kita partner, panghuli ka na naman. At saka kay Leia Meraflor Tabaquero, at sa iyo Kuya Manny at sa lahat ng nanonood ng beso-beso natin, maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Mga Kabulabino, ang inyo pong napakinggan ang aking katuwang sa beso-beso sa OFW Utusada TV, Jovelyn Bayobay Revilla alias Superinday. Ang inyong kakapay sa hirap at ginhawa nag-iiwan ng pagkain kaisipan, ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay basa. Ang inyong Kuya Manny Calpido po nag-iiwan ng salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.